Welcome to LMTV PH. Make sure to hit that subscribe button and click the notification bell to keep updated on our latest videos. Patuloy ang mainit na labanan sa telebisyon at ang pinakanapektuhan ng mga pagbabago ay ang TV5. Ayon sa pinakabagong National Urban Television Audience Measurement, NUTAM data, para sa unang kalahati ng taong 2026, lumagpak ang audience share ng kapatid network sa 9.7% mula sa 14.5% noong 2025. Malaking dahilan ng pagbaba ng kanilang ratings ang pagtatapos ng kanilang partnership agreement sa ABS-CBN noong unang araw ng taong 2026 na nagdulot sa kanila ng hirap na mapanatili ang kanilang dating viewers. Dahil dito, halos maabutan na sila ng GMA subsidiary channel na GTV na may 9.6% na audience share. Gayunpaman, may magandang balita para sa ating mga solid kapatid at kapamilya dahil nabuhay muli ang TV5 ABS-CBN partnership ngayong July at mas pinalakas pa dahil sa cross-platform airing ng ilang mga programa ng dalawang network. Kung hindi nyo pa napapanood ang nauna naming videos, ilalagay namin ang link sa baba. Abangers na rin ang industriya sa nalalapit na analog switch-off sa Nobyembre 2026, kung saan tuluyan ng mag-i-switch sa digital TV ang buong Mega Manila. Kaya naman pinaalalahanan ang mga manonood na gumagamit pa ng lumang analog television na maghanda at lumipat na sa digital boxes para tuloy-tuloy ang panonood ng kanilang mga paboritong programa. Samantala, patuloy ang malaking digital transformation ng Philippine Television habang ang mga higanteng tulad ng GMA Network at TV5 ay agresibong pinapalawak ang kanilang DTT coverage. Sa Mega Manila, parehong abot ang mga ito sa lahat ng lungsod at munisipalidad. Pagdating sa head-to-head comparison, ang TV5 ay merong 37 digital stations nationwide na naging early adopter ng Japanese ISDBT standard. Pinalalakas nila ang viewer experience sa pamamagitan ng pag-ere sa high definition simula noong Abril 1, 2024 sa mga plataporma tulad ng Signal Channel 15 na nagbibigay ng widescreen 16 sa 9 cinematic experience o parang sine ang panonood. Sa kabilang banda, ang GMA Network naman ay nagpapatakbo ng 36 digital stations sa buong bansa at ipinagmamalaki ang pinakamalawak na pambansang abot na lumalampas sa legacy analog broadcasts at sumasaklaw sa mahigit 93% ng mga Pilipinong TV households. Gayunpaman, ang daan patungo sa fully digital landscape ay hindi naging madali dahil sa mga debate sa standards noon, kung saan pinili ng TV5 ang ISDBT habang ang GMA ay naging sister muna sa European standard na DVB-T2, pati na rin sa mga hamon sa transition. Ayon kay noon ay GMA Chairman at CEO Felipe Gozon, ang buong transition ay humaharap sa mga balakid tulad ng household readiness, affordability at economics. Binigyang diin din na tulad sa Estados Unidos na umabot ng mahigit 10 na taon bago tuluyang iniwan ang analog, ang kondisyon ng ekonomiya ay may mahalagang papel sa pagtatakda kung kailan ganap na magiging nationwide ang digitalization. Sa kabila ng mga limitasyong ito, ang patuloy na pag-usbong ng consumer adoption ng mga digital receiver devices tulad ng GMA Affordabox na nakapagbenta ng humigit kumulang 1.2 million units noong early 2021, kasama ang mga HD upgrades ng TV5. Kasama din ang paglo-launch ng kanilang sariling version ng digital box na Sulit TV ay nagpapakita ng malakas na interes ng publiko at industriya para sa mas dekalidad na digital entertainment. Sa iba pang mga balita, mukhang malapit na ngang magtapos ang matagal ng hidwaan ng pamilya Lopez. Ayon sa isang mainit na balita mula sa bilyonaryo, ang tatlong sangay ng pamilya na kaalyado ng dating ABS-CBN boss na si Eugenio Gabi Lopez III ay nasa advanced talks na para ibenta ang kanilang pinagsamang 71% stake sa Lopez Inc. Hindi biro ang usapang ito dahil ang nag-aabang na multi-billionaire ay naghain umano ng napakalaking 45 billion pesos offer para makuha ang 70.83% na bahagi ng Mance Holdings, Creme Investment,
at Presta Holdings. Dahil dito, ang natitirang 29.17% na lang ang hawak ng kabilang kampo na pinamumunuan ni Federico P. Lopez sa pamamagitan ng Croslow Holdings. Kapag tuluyang natuloy ang napakalaking transaksyong ito, ang misteryosong bilyonaryo na ang hahawak sa pinakatuktok na holding company ng pamilya na nagmamay-ari ng ABS-CBN, First Philippine Holdings, First Gen, at Rockwell Land. Sa tingin niyo mga Kang-TV, tama kaya ang naging desisyon ng pamilya Lopez na ibenta ang malaking bahagi ng kanilang negosyo sa isang outsider? Sino kaya ang ultra-bilyonaryong ito na kausap nilang bibili ng negosyo nila sa halagang 45 bilyon pesos? Paki-comment nyo lang sa baba. At hanggang dito na lamang ang ating update for today. Don't forget to check out our previous videos, and if you like this video, please like, comment and share. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay.